Hello mga mams! Iba yung setup ng video natin ngayon kasi lately nag-iisip ako kung ano yung magandang videos na i-share sa inyo. Yung somehow mapupulutan ng aral, somehow makaka-inspire sa mga tao. Naisip ko instead na i-share ko yung buhay ko na feeling ko is medyo boring naman kasi super simple lang ng buhay namin. Why not i-share ko yung buhay ng ibang mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Actually, yung aim ko is i-share sa inyo kung papaano sila nag-umpisa na um, magtrabaho dito sa ibang bansa, kung ano yung naging struggles nila at kung paano sila nakasurvive. Kasi marami tayong mga kababayan na until now is nag-iisip kung saan sila mag-uumpisa, kung ano ang dapat nilang gawin, kung tama ba yung naging move nila. So, I think ito is makakapagpamulat sa mga tao na nandun sa ganong sitwasyon. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam, parang 15 years na ata akong OFW. Ang dami kong nakilala, iba't iba yung naging story nila. May mga nakilala ako na pumunta ng ibang bansa kasi nga dahil breadwinner sila katulad ko. May mga tao naman na pumunta sa ibang bansa magtrabaho para sa sarili nila, para sa sarili nilang growth or kasi lost sila. May mga ganun din na parang hindi nila alam kung magstay sila sa Pilipinas or baka may magandang opportunity sa ibang bansa or hindi nila alam. So, yun yung gusto kong ipakita sa inyo, yun yung gusto kong i-share sa inyo. So, mag-i-interview tayo ng mga tao na nakilala natin dito sa ibang bansa na papayag na i-share yung buhay nila. Sana mag-enjoy kayo. So, to start, nag-start ako sa Dubai. 2010 ako nagpunta ng Dubai. Nag-start ako doon, nagpunta ako doon na tourist visa yung visa ko. And then, doon ako naghanap ng work. Parang after 2 weeks, nakahanap ako ng work. Then, 3 yung naging companies ko doon. Hindi ako nakakatapos ng kontrata doon sa dalawang naging trabaho ko. And then, yung last na trabaho ko, doon talaga ako super nagtagal. Parang 6 years or 7 years ako sa kanila. Nursing graduate ako. Pero, yung trabaho ko doon sa company is admin. Yung last work ko is personal assistant to the CEO. Kaso yun nga, nagkaasawa ako, nagkaanak ako. So, nung nag 1 year old yung baby ko, sabi ko, better siguro kung andun kami sa lugar na may citizenship ba. Kasi nga, parang magiging matalino na tayo. Kasi yung mga lugar na may parang citizenship like dito sa UK, libre yung pag-aaral eh. Sa Dubai kasi hindi. So nag-iba yung nag-iba yung plano ko sa buhay nung nagka-baby ako. So umuwi kami ng Pilipinas and then naghanap kami ng bansa na kung saan kami pwede. Actually yung start namin or yung plan talaga is sa Australia, kaya lang student visa yung sana yung kukunin ko, kaya lang na-deny yung visa natin. So, then nag-pandemic, tapos nag-open talaga yung lahat ng bansa halos talaga nag-open sila ng opportunity. And then yun nga, dito sa UK pumasok ako, since healthcare din nga ako, yung natapos ko, yung background ko. So, nag-start ako as healthcare assistant. Hindi ako nag-start as a nurse talaga. So, yung dun tayo sa pinakamabilis na proseso. Na-interview ako by June, tapos nakaalis ako ng Pilipinas ng September. And pagpunta ko dito sa UK, kasama ko na yung asawa at anak ko. Which is, yun yung pinakagusto ko talaga na nangyari. And then, yun, dito ko na pinursu yung nursing ko. Kasi may mga exams na kailangan kunin dito. Like, unang-una yung English exams, tapos CBT, and then OSCE. So, kailangan mapasa mo siya lahat bago ka magkaroon na parang, kumbaga sa atin, ay license. License para maging nurse ka. So, yun. Hindi siya smooth sailing, pero okay naman siya. And if you will ask me kung anong gusto ko, magstay ako ba sa Pilipinas or dito sa UK or sa ibang bansa, I would say na I prefer na
magstay sa ibang bansa kasi nasubukan ko magtrabaho sa Pilipinas. Hindi ko sure ha, I have nothing against sa Pilipinas kasi mahal ko ang pagiging Pilipino. So, pero kasi yung sinabi ko nga breadwinner ako, um, iba yung opportunity na nabibigay ng ibang bansa, lalo na sa ating mga Pilipino kasi ina-admire talaga, as in, magugulat na lang kayo na yung mga ibang lahi is gusto talaga yung mga empleyado nilang Pilipino. So, makikita nyo kung paano yung treatment ng mga ibang lahi sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin. Hindi ko nilalahat kasi may mga bad experience din naman talaga yung mga tao nagtatrabaho dito. Pero marami pa rin na magagandang experience na pwedeng i-share. So, itong unang video ko, ito yung unang tao na in-interview ko. Syempre, hindi na ako lalayo. Umpisahan natin sa anak ko. Tingnan nyo kung ano yung naging reason niya kung bakit siya naging happy dito sa UK. Very very light lang. So, sana guys ma-enjoy niyo yung mga susunod. Are you happy that we are now in UK? But which one do you like? UK or in Philippines? UK. But why? In Philippines, you have your grandma, your grandpa, Nanat, Mama Mimi, Mama, Mamu, Kuya Mark, Kuya James, every one of the family. But why do you want to be in the UK? You answer me. What's the best part of being in the UK? You tell me. What's the best part of being in the UK? It's because I have so much toys. And you have so much toys in Philippines. What else? No, I don't. Aside from toys, you share it with Nana. You have a lot. Aside from toys, what else do you want? You said you want the weather here. I like the weather here. But why? It's because it's nice. It's cold. It's like a big Yes. aircon. Yes. What else? You like your school here? But if you are given a chance, if you want to go back to Philippines, would you like to go back to Philippines? Just for one time. For a visit just? Yeah. And then you're gonna come back here? Yeah, I'm gonna stay there for 10 days. Just for 10 days? You don't miss them? Our family in Philippines. Yes. You miss them? Yes. Oh, okay. So, we're gonna plan our visit there, but not now. Maybe when you are a little bigger. Like 4? Maybe when you are 7 years old. And then you'll have No, your birthday in No, Jollibee. when I am 80 years old. 80? How can you travel if you're 80? You will be a grandpa by then. You will be a granddad. Joking. Only when I'm 10. When you're 10. Yes. Oh, you're 6 years old now, so 4 more years.